ahawin. Sabi ganun. Magdamag na kaming nanghuhuli, wala kaming makuha. So, remember, yung bangka nila, this on this side, sabi niya, ilagay nyo sa other side. So, nagulat sila. Bakit, yun nga, these are professional, pero magdamag, wala silang nakuha. Pero bakit sinasabi niyang sa kabila, the other side of the bangka? So, sabi nga by faith, yung parang, pero hindi pa rin nila, sige, nevertheless, we will follow, we will obey. So, nung inilipat nila, napuno yung lambat. Tapos, halos hindi nila, yun nga, mapunit. Tapos din tumawag pa sila ng mga kasama nilang mangingisda para tulungan sila. Then, si Peter, dahil si Peter man yung spokesman nila, siya yung maingay. So, very aggressive. Dahil di ba, remember, sabi niya, yung 3 times siyang pagkakailan, they will protect you, hindi ako papayag na ikaw ay saktan nila, gano'n. Tapos nung sinabi niya, Peter, 3 beses mo kung i-deny, then yung manok ay titilao. So, nung of course, na-realize na ni Peter, the Lord Jesus Christ is the one talking to them now. Alam niyo yung ginawa niya, tumalon siya sa kasi nakahubad-hubad siya. Tumalon sa dagat, ay sa tubig. Kasi nahiya siya dahil, so the rest is history. Sabi nga, dahil kasama na nila ulit ang ating Panginoon Kristo, then habang sila ay kumakain, tanong sa kanya, daw Peter, mas mahal mo ba itong mga bagay na ito kaysa akin? 3 times ulit. Tapos, alam mo Lord na mahal kita. Sabi gano'n. Ang sabi, 3 beses, hindi niya mahuli yung ibig sabihin. Kung mahal mo ba ako kaysa mga bagay na ito. So, ibig sabihin, yun, ang sagot niya yung, feed my sheep. Yan po. So, ibig sabihin, then nung umiyak si Peter, kasi alam niyang yung kaharap nila ay talagang Diyos na. Yung bang parang mga, kasi nung una, ayaw nilang paniwalaan. Kasi katulad din natin po ngayon, tayo, to see is to believe. Yan. Kaya ako, parang ang hirap yung paniwalaan din na yung sinasabi ko ba na there is a second coming of our Lord Jesus Christ. Di ba siya naman yung nagsabi na nung paalis na siya, sabi niya, aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng mansyon. In my Father's house, there's a lot of rooms. And I will go there to prepare you a mansion. Kasi sabi niya, gusto ko, dahil mga mahal ko kayo, kung nasaan ako, nandun din kayo. So that is the promise of our Lord Jesus Christ. He Himself promised to come again. So ibig sabihin po, di ba tinanong, paano kami makakapunta sa iyo? Paano kami makakasunod? So sabi niya, babalik siya. So yan po yung inaabangan natin dahil yung the signs na yung mga sinabi niya, di ba? Ano yung mga yon? It happens already in our time. Di ba? Nandiyan yung famine, war. Yung, di ba, yung nakaraan, kala natin, diretso na yun, yung COVID. Di ba? It's all over the world. Ang daming namatay man doon. Pero sa panahon natin, gera. Di ba? So, ibig sabihin, lindol, tagutom, it's really, kahit anong gawing technology o advancement ng gobyerno natin o ng the world, lalong nagiging worse, di ba? So, lahat po tayo siguro na-experience natin ang sinong hindi pumunta sa bomb shelter. Ako. Okay. Pero sabihin natin majority of us ay pumupunta sa bomb shelter, di ba? Bakit? Kasi natatakot kang ikaw ay madamay doon sa masabugan dahil yan ay kamatayan. But then, sabi ko nga po, if you are ready for that, kasi anytime, sabi niya, di ba, the promise is 2,000 years ago.
O di ibig sabihin, no, di ba sabi nga, nasa mga pintuan na. O di ngayon, asan na? Anytime, di ba? So yun po yung paghandaan natin. Dahil ang nagsabi naman siya di ba? I am the way, the truth, and the life. No one cometh to my Father except through Him, through our Lord Jesus Christ. So dapat po maniwala po tayo doon, mga kapatid. Not a religion can save us. Sabi nga, the right relationship to our Lord Jesus Christ. So, yung mga nangyayari dito, why they are documented? Kasi nangyari. Sabihin, totoo siya. Noong una, ayaw nilang paniwalaan, pero dumating. So, ibig sabihin, talagang darating siya. So, wag po natin sayangin yung sabihin, not in my time, pero ibig sabihin, other preachers are hindi po nagsasawang mangaral upang bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil dalawang bagay lang naman ang pupuntahan natin Di ba? Lake of fire or heaven. Yung hell, sa halimbawa, katulad yan, halimbawa yung dagat na yan, apoy yan. Ang nandyan, hindi tubig. Yun yung description ng impyerno sa Bible. Eh mabuti sana kung 5 years o isang araw ka lang na palalagay dyan. Eh yun ang tinatawag na forever. Diba? Nandun yung pagngangalit ng ipin. Mapasok ka lang ng isang palito nainitan ka na kung yung kaluluwa mo na ang nandun. So, it's very easy naman. Hindi, sabi nga, ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo, if you do it by heart, napakadali po. Alam niyo, sabi ko nga, yung sarili ko mismo during my time, grabe yung aking pamumuhay. Yung laman, flesh. So, nagulat nga sila, yung mga nakakita sa akin ng mga dati kong kasamahan dito, ikaw ba yan? Totoo ba yan? So, by God's grace po, yung ibig sabihin, na paglalabanan naman kaya natin if we will do it. Lahat po tayo makasalanan, mga kapatid. Walang, hindi ko kayo kung ano man, meron kayong mga binibit-bit, sabi nga. But if you want, kung alin po yung pipiliin mo sa buhay mo, nasa atin. Ang Diyos nagbigay sa atin ng freedom of choice. We can do our own volition. Like Adam and Eve, we are not robots. So, ibig sabihin, yung future natin, tayo ang may hawak. Hindi yung magulang mo, hindi yung kaibigan mo, yourself. Even the husband and wife, hindi niya kayang isave yung kaluluwa ng asawa niya kung pasaway siya. Yan po ang katotohanan. At we are very happy or we are very swerte. Sabi nga kasi nandito na tayo. This is a holy land. Ang daming gustong pumunta rito, hindi makapunta. Pero you, us, kumikita na, nag-i-enjoy pa. Di ba? So what a privilege. Samantalahin po natin. Kaya habang nandito po tayo, salamat nga tayo sa mag-asawang to kasi they have the time na kahit kukunti tayo, ay kung sa ibang 3% nagpapato, ay kulang, hindi tayo kikita, huwag na lang ituloy. They can easily cancel it. Todarabay, Pero dahil nga Marabay. gusto nila na ma-share o may bahagi sa atin, tulad nyo, di ba? Sabi nga kanina, ilan pa lang yung nakarating dito sa this holy place. Because, bakit? Kasi lumakad man ang ating Panginoong Kristo rito. Buti nga, sa sarap ng mga upuan natin. Yung sabi, noon, damo, bato, sukal man. Di ba yung sabi nga, let's go to the other side. So, ibig sabihin nandito siya, yan po yung kinawid nila. Yan din yung yung di ba yung mga baboy na tumalon sa dagat. Dito rin nangyari. Yung espiritu, yung sinalihan ng Yung mga espiritu demon. Opo. galing sa isang lalaki. Oh, kasi yung saan pa yung Magdala? Yan, dito. Yun yung Yung nagdala. yun po yung
lugar. So, at dito rin siya lumakad. Diyan yung sa dagat na yun, di ba? The Lord Jesus Christ walked on there. At sino ang aside from our Lord Jesus Christ, sino yung naka-experience na lumakad din dyan? Amen. Very good. Kasi bakit siya, di ba, nakalakad siya? Bakit siya lumubog? Kasi yung faith mo niya, nag-waver yung faith niya. Ayan, galing ni ate. Di ba? Ibig sabihin, nung nakapokus siya kay Lord Jesus Christ, because, Lord, can I walk also? Okay. Halika. Di, dumiretso siya. Lumakad. Tapos nakalakad siya. Pero nung nandyan na yung malalakas na alon, parang nawala yung faith niya. So the same with us. Halimbawa, very aggressive ka na you are Christian today. Pero bakit nung naging Kristiyano ako, lalo akong ang daming problema. Itisting natin ngayon. Para ba, ang daming, yung ba ibig sabihin yung kung kailan ka naging Kristiyano, sa alip na yung blessings yung tatanggal. Lulubog. Joke lang. Talaga na sumunod na tayo. Sino mauna, Tess? Napagdadaanan na po natin yung maraming pagsubok. Kasi yun na po yung nagmo-mold sa atin. Parang yung ginto. Diba nilalagay sa apoy para maging But then, yung ganun po yung natin. ang inaano ko lang, kinukunik ko yung nangyari kay Peter. So, ibig sabihin, parang nung gumagawa ko ng masama, parang is more blessing. Pero nung naging, yung pagsubok ba, kasi nga tinetest ka nga eh.